Assalamualaikum and good morning to all of you. I am Faisal Hindi Matingkal, and today my report is all about rice. So rice mechanization in production and processing. Sa report na ito, sa video presentation na ito, malalaman natin kung ano ang rice, bakit nga ba ito mahalaga, at bakit ito kinukonsume ng karamihan ng mga tao dito sa Asia. So ano nga ba ang rice? Rice is one of the most important staple foods in the world, feeding more than half of the global population. Ito ay isang cereal grain that comes from the plant Oryza sativa. It is rich in carbohydrates. Rice is a primary source of energy, especially in ASEAN countries where it is grown and consumed the most. Kung mapapansin natin dito sa ASEAN countries, napakaraming tao ang kumakain ng rice dahil ito na rin ang main staple ng mga tao dito sa ating bansa. Ang rice ay nagiging pangkaraniwan ng makikita sa kung saan saang mga restaurant or fast food na kinakainan dahil sa kahiligan nating mga tao na kumain ng rice, at ito rin ang nagiging main source ng ating energy sa araw-araw na pangkabuhayan dahil ito ay mayaman sa carbohydrates na sinasabi kung saan ito ay main source of energy. Dumako naman tayo sa land preparation. Ang land preparation is the process of getting the soil ready for planting. It involves several steps to create a good environment for rice seeds or seedlings to grow. Ang land preparation ay ang paghahanda ng ating mga soils na gagamitin sa ating pagtatamnan ng ating bigas or rice sa pamamagitan ng pagbubungkal rito or ang sinasabi nilang tillage, plowing ay isa sa mga bagay or steps na kailangan natin gawin para sa land preparation. Narito ang mga main steps sa land preparation. Unang-una rito ay ang plowing. Plowing loosening the soil using a plow or tractor. Ito yung first step sa land preparation na kung saan binubungkal natin ang ating mga lupa para meron tayong pagtamnan ng ating mga seedlings. Pangalawa naman ay ang harrowing. Dahil sa pagbungkal natin sa mga lupa, hindi natin maiwasan na may mga clods or mga soil na nag-clumps or mga namumuong soil. Kaya naman kinakailangan natin mag-harrow para yung mga namuong clumps or clods na soil ay mabungkal. Susunod naman ay ang leveling. Leveling makes the field flat to ensure even water distribution. Ito na yung ginagawang flat yung surface para maging pantay yung water distribution para sa irrigation. And lastly, clearing. Ito na yung pagtatanggal ng mga weeds, grass, or leftover crops materials dahil alam naman natin na ang weeds ay isang competitive weeds or plants na kung saan maaaring sumira sa high yield capacity or productivity ng ating rice, kaya kailangan natin silang tanggalin. Pwede itong manually or mechanically para hindi sila magkagawa ng nutrition sa ating mga crops or rice na itatanim. Dumako naman tayo sa next slide. Seed selection and preparation. Good quality seeds are selected for better yield. These seeds are soaked in water for 24 to 48 hours and then incubated until they sprout. Ayon nga sa nakasaad, ang magandang seeds or mga seeds na quality na napili ay isusok sa tubig mula 24 to 48 hours
upang ito ay mag-sprout. Ito na yung tinatawag nating germination. Transplanting or direct seedling. Young rice seedlings are grown in seed beds and then transplanted into the main field. Ang rice kasi, sa pagtatanim ng rice, pwede itong ipatubong muna natin sa seed beds and then saka natin ito transplant sa lupa. Meron din tayo tinatawag na direct seedling na kung saan yung seeds na ating itatanim ay di na natin padadaanin pa sa seed beds at diretsuhan ng itatanim ito. Para naman sa pagpapanatili or para magkaroon ng magandang ani, kailangan natin ng growing and maintenance management. Una na rito ang water management. Water management. Rice fields are usually flooded during the growing season to prevent weeds and support growth. Alam naman natin na ang rice ay karaniwang tinatanim sa mga lowland area dahil ito ang kinakailangan na required para tumubo ang rice. Kaya ang isa rin sa mga solution para sa mga weeds or competitive plants ay to grow it in a flooded during the growing season, and it helps support the growth of the rice at this. Ito ang growing and maintenance management. Una na rito ay ang water management. Rice fields are usually flooded during the growing season to prevent weeds and support growth. Alam naman natin na mga rice ay karaniwang tinatanim sa mga lowland area dahil ang required sa rice upang ito ay tumubo ay ang irrigation or ang mga paddy rice field. Ito rin na nakakatulong para ma-prevent ang mga weeds na nagiging sanhi upang mapabagal ang production or mapahina ang ani natin dahil nakikipag-compete sila sa ating crops sa mga nutrition na nakukuha. Pangalawa naman ay ang fertilizer application. Dito naman, dalawa kasi ito. Pwede tayong may tinatawag tayong sa pangalawa naman ay ang fertilizer application. Fertilizer, nitrogen, phosphorus, potassium are added to enhance plant health. Ito na yung sinasabi nilang NPK. Sa fertilizer application kasi, mayroon tayong sa pangalawa naman ay ang fertilizer application. Ito na yung tinatawag nating NPK. Ang NPK or ang fertilizers ay nakakatulong upang ma-enhance ang productivity ng ating crops at magkaroon tayo ng high yield productivity. And lastly, weed and pest control. Ang pag-a-apply or ang pag-i-spray ng mga herbicides and pesticides ay kinakailangan upang hindi kainin ng mga pests ang ating mga pananim or crops. Gayon din sa herbicides upang di magipag-compete ang mga hindi inaasahang mga weeds or competitive plants. Narito ang mga iilang equipment na ginagamit sa pagtatanim ng rice. Unang-una rito ay ang water pump. Ang water pump ay nakakapagbigay ng sapat na tubig upang paglagyan ng irrigation sa ating rice field. Para naman sa pag-apply ng mga pesticides, herbicides, ay ginagamitan nito ng knapsack liquid sprayer. Kung makikita niyo ito ay isang uri ng backpack sprayer na kung saan lalagyan lang ng fertilizer ay maaari ka na mag-fertilizer application. And lastly, the drone. Kung makikita ninyo, ito ay isang high-tech technology na kung saan napakadali ng mag-abuno dahil ito ay lumilipad na mismo at ginagamitan lang ng controller, kaya naman pwedeng nakaupo ka lang ay nag-aabuno ka na ng walang kahirap-hirap. Para naman sa harvesting. Sa harvesting, ginagamitan ito ng sickle or scythe. Ito ay para sa manual harvesting.
Meron dito mechanical reaper, combine harvester, cuts, threshes, and cleans in one process. Para naman sa post-harvesting, mayroon tayong tinatawag na thresher. Ito ay nagse-separate na mga rice grains from the stalks. Kaya naman, imbis na manually, ito ay nagiging napakadali na lang dahil yung machine na mismo ang gumagawa ng trabaho ng tao. Sa drying naman, mayroon tayong tinatawag na flatbed padded dryer, na kung saan dinadry nito at binabawasan yung moisture content ng ating rice below 14% to prevent spoilage. Mayroon din tayong milling or rice miller na kung saan nagre-remove ng grain to produce brown rice and further polishing gives white rice. Sa storage naman, meron tayong mga inventory or storage equipment and machines to maintain quality until distribution. Want to achieve a better harvest or perhaps a bigger income? Follow the Atlas Fertilizer package of technology for rice. Produces healthier rice plants and a plentiful yield. Quality and abundant harvest creates better income. Land preparation would take about 3 to 4 weeks. Flood the field with water to soften the soil. This is also to avoid unwanted weeds from growing. Filling the field with water can be rain-fed or by irrigation. Plow the land either by using a hand tractor or a carabao attached with a plow. This is done to turn over the soil and bury weeds as well as the remains of the previous crops, allowing these materials to be incorporated into the soil and to be decomposed. When the land has been plowed, harrow the fields twice at a 1-week interval. This is done to smoothen the soil and to achieve better tilth for a better growth of the rice plant. The field then should be leveled evenly using a wooden plank or leveler. This is to make sure that the field is flat and for water to be evenly distributed in all parts of the field. Yun lamang po, maraming salamat.